Share ko lang sa inyo to mga master, itong trouble na to. So ang problema pala nito mga master ay itong isang BFD na to ay nag-blackout. So wala siyang indicator light yung mismong monitor niya. So wala ka makikita dyan sa monitor niya na umiilaw. So sa experience ko mga master, pag ganitong klaseng issue mga master, ang una ko talagang tinitingnan dito ay yung power supply na input na AC. Kung may power supply ba talaga siya. So dito mga master, isi-check ko yung input na power supply dito. Kasi nga, para ma-verify mo kung BFD ba ang problema or yung power supply lang. So dito mga master, titesterin natin yung line 1. So wala tayong nakukuhang supply dito sa line 1. Dito pa sa line 2. Wala rin. So sa line 3 ay ganun din mga master. So ibig sabihin mga master, ang problema nito ay yung input na AC na power supply. Dahil nga, kaya nagba-blackout yung BFD na to dahil wala siyang power supply mga master. So walang problema yung BFD nito. Ang problema nito ay yung AC na power supply. So dito pala siya nanggagaling mga master sa breaker na to at contactor na to. So itong Schneider na to mga master na breaker at saka contactor ay magkasama na to mga master dito sa Schneider na brand na to. So dito mga master ay tinitester ko yung E1, E2 ng contactor kung may AC ba talaga na power supply. So dito mga master, nakakuha tayo ng 25.1 na volts dito na AC. So AC pala yung power supply nitong contactor na ito mga master. So ang problema, wala siyang output. So may supply yung contactor mo, ang problema hindi siya nag-trigger. So yung pinalitan ko siya ng contactor mga master ay nagiging okay na siya mga master. Yan. So kung makikita nyo, may reading na siya ngayon na 34.2 dahil nga umandar yung machine na to mga master. So kaya hindi umandar yung isang motor namin kanina dahil hindi gumagana tong BFD na to. So nawalan lang siya ng AC na power supply. So hindi nagko-contact yung contactor. So yun lang mga master. So sana nagkakaroon kayo ng idea sa video na to. God bless mga master.